sa akin lahat. Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Ang topic po natin ngayon is patungkol po kay Moses and the burning bush. Yan. So, alam niyo po meron pong mga nauuso na mga video po ngayon. Kung mahilig po kayong manood ng mga reels sa YouTube, meron pong mga treasure hunter na ang ginagawa po nila, nagte-treasure hunt po sila sa mga malalalim na kanal, sa mga river, sa taas ng bridge. So meron po silang mga malalaking magnet So naghuhulog sila ng magnet and then pag sila ay dumikit yung magnet sa ilalim, ibig sabihin meron po silang namina na kung ano man. So maraming pagkakataon, may mga nakukuha silang mga basura na lang talaga. Pero may mga pagkakataon po na sila ay nakakakuha ng mga hidden treasures. May mga maliliit na sasakyan o mga bagay na mapapakinabangan pa at merong mga malalaking value. So alam niyo po itong mga treasures na ito ay matagal po na naibaon dito sa ilalim ng tubig na tila wala na po talagang value, wala na silang gamit. Pero nung sila ay natagpuan ng mga treasure hunter, nagkaroon po sila ng greater value. So, ganun din po ang ikikwento ko po sa inyo, ang buhay ni Moses. So, ang ating pag-aaralan po ngayon ay matatagpuan po sa Exodus chapter 3 verses 1 hanggang 6. So, unahin po muna natin dito sa verse 1. Chapter 3 verse 1. So, ito po yung pagkakataon na si Moses po ay nag-aalaga ng flock or nag-shepherd ng flocks ni Jethro, no kanyang biyenan. So ito po siya po ay nag-aalaga ng iba't ibang hayop, and also itong si Jethro ay isang priest ng Midian. So bakit po nandito si Moses? Kung matatandaan po natin, si Moses po ay nakapatay po ng isang Egyptian nung siya ay nasa Ehipto pa, nung siya ay tinatawag na Prince of Egypt. Pero dahil po doon siya ay natakot at siya ay tumakas mula sa bansang Egypt hanggang sa siya ay napadpad po dito sa lugar ng Midian hanggang sa natagpuan niya si Jethro at doon na rin po siya nakapangasawa. So ngayon tuloy po natin nung habang siya ay nag-shepherd ng kanyang mga alagang mga hayop, napadpad po siya dun sa Mount Horeb. Ang Mount Horeb po ay tinatawag na desert or desolate. At ito rin pong Mount Horeb ay later on tinawag na Mount Sinai. At dito po kinatagpo ng ating Panginoon si Moses. Kung matatandaan natin, dito nakipag-meet yung meeting place ng ating Panginoon sa si Moses at dito rin ibinigay yung Ten Commandments. So ngayon pagpunta dito sa Exodus chapter 3 verse 2. Sabi dito, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. So alam niyo po dito itong angel of the Lord na tinatawag po dito ay ito po yung isang occasion na si Jesus Christ ay nagpakita. Okay, nagpakita siya kay Moses pero hindi po ipinapakilala si Jesus Christ as Jesus sa Old Testament. Pero may mga occasions na tinatawag po siyang angel of the Lord. So para ma-confirm natin kung si Jesus Christ ngayon yung tinatawag na angel, matatagpuan po siya dito sa verse 4. Talon lang tayo ng konti. Sabi dito, and when the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush. Yeah, so kung isa po ito talagang angel, hindi siya tatawagin as God. Okay? So balik po ngayon tayo dito sa verse 2. Ayan. So ito ngayon nakita ngayon ni Moses itong burning bush na nagtataka siya bakit hindi isang dahon walang nasusunog. Okay? So, alam niyo po, sa pag-aaral ng mga scholars, merong dalawang pwedeng significance po itong burning bush. Una po, itong burning bush daw is, it signifies Israel. Na kahit na sobrang afflicted ng Israel, ito nyo, itong mga Israelites ay under captivity ng
mga Egyptians, at sa mga kung babasahin natin yung buong Old Testament, talaga namang palaging na under captivity ang Israel. Pero syempre dahil na rin po minsan madalas sa kanilang katigasan ng ulo, at kahit sa panahon po natin ngayon, at ang patuloy pa rin po na na-o-oppress ang Israel. Pero katulad ng burning bush, ang Israel po ay hindi matupok-tupok. Dahil ang Israel po ang chosen people and chosen nation ng ating Panginoon. Kaya protected siya. Parang ikaw, kung ikaw ay mayroon tunay na relasyon sa ating Panginoon, kahit na dapuan ka ng sakit o kahit na papalagiran ka ng mga masasamang tao, hanggat hindi pinipermit ng Panginoon na may mangyayari sa iyo, walang mangyayari sa iyo, at protektado ka ng grasya at awa ng ating Panginoon. At pangalawa po na sinisignify nitong burning bush, ito daw ay mahalin tulad sa ating Panginoon na si Jesus, na kahit na pinarusahan siya, pinahirapan siya, hanggang sa siya ay pinatay. Kita nyo naman, hindi siya ay muling nabuhay, at ipinapakita po dito na talagang walang makakagalaw sa ating Panginoon. Kahit magsama-sama pa yung kapangyarihan ng dyablo at lakas ng tao, walang makakakante sa ating Panginoon. Kaya imagine ninyo yung ating Ama, para bang ang lakas ng kapit natin, di ba? So, kung tayo ay mag-a-abide sa ating Father, sino ang makakagalaw sa atin? Wala po. Saka ito po, ang maganda po dito sa burning bush, ito po ay ginamit ng ating Panginoon para ma-attract si Moses o makuha yung kanyang atensyon. Okay? So nang nakita niya, dito pa rin po tayo sa sa verse 2. Nung nakita ni Moses itong burning bush, hindi niya talaga mapigilan ang sarili niya, kundi lumapit ng lumapit doon sa nasusunog na bush, ay umaapoy na bush na hindi nasusunog. Alam nyo, sa ating mga buhay po ngayon, meron rin kasing marami pong mga burning bush sa buhay po natin. Ano po ba itong mga burning bush sa buhay natin? Ito yung mga pag tayo ay nagkakasakit, tayo ay nagkakaproblema, tayo ay nagkakaroon ng malaking blessing, o may mga tao na ipinapadala sa buhay natin, minsan difficult person, pero minsan mga taong pinapadala sa atin na blessing naman. So alam nyo po, itong mga bagay na dumarating sa buhay po natin, ito po kadalasan yung mga burning bush na ginagamit ng ating Panginoon para kunin yung ating atensyon at para tayo ay tumingin muli sa Kanya. Okay? So minsan kasi minsan akala natin pag nagkasakit na tayo, regular na sakit lang yan, o kaya nagka-problema tayo, kailangan mo siyang isolve. Pero minsan kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng ganitong pagkakataon, ito po yung madalas na rin na ginagamit ng ating Panginoon para kunin yung atensyon po natin, at kapag nakuha na po yung atensyon natin, ito na po yung pagkakataon na dapat lumapit po tayo lumapit sa ating Panginoon. Ang mahirap lang po, maraming pagkakataon na dumadaan yung mga burning bush sa buhay natin, pero hindi natin nilalapitan dahil ang focus po natin ay dito sa mundong ito. At kahit nangungusap na ang Panginoon sa atin, hindi pa rin tayo lumalapit dahil hindi po tayo nakafocus sa ating Panginoon. Hindi po tayo aware na ang Diyos ay nakikipag-usap na pala sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa mga pagkakataon na ikaw ay may mga pinagdadaanan na parang kakaiba, ito po yung pagkakataon na kinukuha ng ating Panginoon yung ating atensyon, at tayo ay lumapit sa Kanya at makipag-usap po tayo sa Kanya. Pagdating naman po sa verse 3, and Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. So alam niyo po, katulad ng nabanggit ko kanina, hindi po talaga na-resist ni Moses itong pagkakataon na ang Diyos ay kinukuha yung kanyang atensyon. And then pagdating po dito sa verse 4, nakita po ng Panginoon na si Moses ay
palapit ng palapit sa burning bush. And then pagdating po dito sa sa huling part ng verse, tinawag siya ng Panginoon, Moses, Moses. And he said, here I am. Kung mapapansin po natin dito, ang Panginoon po ay hindi siya kaagad basta-basta tinawag. Tinawag ng Panginoon si Moses nung nakuha na ng Panginoon yung atensyon ni Moses. Kung mapapansin rin po natin dito, dalawang beses po sinabi ng Panginoon yung pangalan ni Moses, Moses, Moses. So dito pinapakita lang po na kasi sa Bible po kapag dalawang beses inulit ang isang salita ay meron po itong strong importance or urgency. Okay? Pero dito po pinapakita naman ng Panginoon o pinaparamdam kay Moses na siya ay hindi nakalimutan ng ating Panginoon. Para bang yung kwento ko kanina, yung mga hidden treasures na matagal na naitago at finally natagpuan. Parang ganito po yung karanasan po ni Moses. So tinawag siya ng Panginoon na Moses, Moses. So pinakita ng Panginoon na kilala siya ng Panginoon by name. At ipinaparamdam sa kanya rin ng Panginoon na, Moses, mahalaga ka sa akin. At after tawagin ng Panginoon si Moses, ang sagot po ni Moses ay, sino po sila? Hindi po yun ang sagot ni Moses. Pero ang sagot po ni Moses ay, here I am. So alam nyo, ako lang sa akin lang naman po ito. Malamang po, ay itong si Moses ay cautious na po siya na ang Panginoon ang nakikipag-usap sa kanya. So nakakatawa po na ang sagot niya kaagad ay, Lord, nandito po ako. Kaya ikaw kapatid kapag tayo po may mga pagkakataon na tinatawag tayo ng Panginoon, ano po ba yung madalas na response natin sa kanya? Kapag tinawag ka ba niya, anak, sharean mo itong tao na to. Anak, mag-serve ka dito sa ministry na to. Anak, pumunta ka sa lugar na to at kausapin mo itong tao na to. Ano bang madalas na response natin sa Panginoon? Minsan, ang sagot natin sa Panginoon, Lord, parang di ko kaya. Lord, pas muna. Lord, next time, paghahandaan ko. O minsan talagang nagbibingi-bingihan na lang tayo na alam natin na merong pinapagawa sa atin ng Panginoon pero hindi natin siya talaga pinakikinggan. So sana lahat po tayo ay maging katulad ni Moses na kapag tinawag ng Panginoon ay sumusunod po. Kahit nasa maraming excuses si Moses sa ating Panginoon, pinili pa rin niya na sumunod at pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Sana ganun din po tayong lahat. Ito po pagdating po sa verse 5, sabi po, Then he said, Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. So ito na po yung papunta na po, palapit na po si Moses doon sa burning bush. Ay sinabihan po sa kanya, pinigilan po siya ng ating Panginoon na wag lumapit. Wag lumapit masyado doon sa burning bush. Alam niyo po, in many cultures, kahit dito po sa Pilipinas, tayo po ay kapag pupunta sa isang bahay, hinuhubad po natin ang ating mga tsinelas or sapatos bilang respeto doon po sa may bahay. At ito rin po ay nagpapakita ng humility. Pero pagdating po sa ating Panginoon, si Moses po ay pinigilan niya dahil ang Panginoon po is holy. So, wala pong word na very holy, walang word na super holy. Pag sinabi nating holy, holy po. Okay? Yun na po yun. So, ang Diyos po ay holy. Ibig sabihin, walang ni isang bahid ng karumihan ang ating Panginoon. Kaya hindi niya pinalapit si Moses completely dun sa burning bush. Kaya ito po reminder lang po dahil nabanggit ko na rin po na ang Diyos po ay holy. Yung pangalan din po ng Panginoon is holy. Kaya alam niyo po, nakakalungkot lang po sa panahon po natin ngayon sa mga palabas, tinatawag ang ating Panginoon na bro, idol,
best friend, at dun sa mga expression po natin na, oh my God, Diyos ko po, mga kapatid, iwasan po natin na tawagin natin ang ating Panginoon na ganung kababa na lang. Okay? Let's keep the name of the Lord holy at bigyan natin ng mataas na paggalang and adoration ang pangalan ng ating Panginoon. At ito po pagdating po ito na po yung last verse natin sa verse 6, Exodus 3:6. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Kung mapapansin niyo po dito sa nabanggit ng Panginoon na I am the God of your father, yan, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya binabanggit ng Panginoon itong mga salitang ito. Ito po ay nagpapaalala lang po sa kausap niya at sa atin sa panahon natin ngayon na kung kung paano siya naging tapat sa kanyang covenant dito sa mga tao na to. Ganun din ang Panginoon na tapat din po siya sa kay Moses at hanggang sa panahon natin ngayon sa mga anak niya. Ipinapaalala rin ng Panginoon dito na kahit na ang mga Israelites ay naging captive for 400 years, inire-remind ng ating Panginoon na siya ang Diyos na naging tapat kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, at tinupad niya yung kanyang mga pangako dito. Ipinapaalala ng Panginoon na hindi nakakalimot ang Panginoon dito sa kanyang mga piniling mga tao, which is mga Israelites. At pagpunta po dito sa last part ng verse, no sinabi yung tinago ni Moses yung kanyang mga muka. Moses hid his face. Kapag tayo po ay nararamdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon, alam niyo po, ang unang maiisip po natin, nakakaya pong lumapit sa Panginoon because we are very sinful in nature. Makikita po natin kung gaano pong karumi ang ating puso't isipan, and we are not worthy sa harapan ng ating Panginoon. Pero nakakatuwa nga lang po na kahit na hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa Panginoon, ang Panginoon ay patuloy niya tayong binibigyan ng grace and mercy para anytime na tayo ay gusto nating manalangin sa Kanya, pinapayagan niya po tayo at pinapakinggan niya ang ating mga prayers at ang ating mga heartaches. So dito nakakatuwa lang po na yung humility na pinapakita ni Moses at yung kanyang reverence sa ating Panginoon. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, napakababa ng tingin sa ating Panginoon. Minsan nga, 'di ba? Makikita natin sa TV na may mga dumadami na po yung mga nangungutya sa ating Panginoon. At kahit tayo minsan mga Kristiyano, na minsan ang baba na ng tingin natin sa Panginoon sa papaanong paraan. Kapag tayo minsan magsaserve sa church, hindi natin ginagawa yung best natin, minsan nalilate pa po tayo, at minsan may mga bagay tayo na ginagawa na mahalagang bagay na hindi tayo nakakapanalangin. Alam niyo po, itong mga bagay na to ay nagpapakita lang po na hindi ganong ka-intense yung pagbibigay natin ng reverence sa ating Panginoon. Kaya itong ating mga napapakinggan po ngayong oras na to is a great reminder for us Christians na yung pagtingin natin sa Panginoon, yung pag-revere natin sa Panginoon, humingi tayo sa Panginoon ng tulong sa Kanya na Lord, tulungan mo po ako na itong aking buhay ay magpakita ng mataas na paggalang at pag-revere sa inyong pangalan. At ihingi rin po natin ng tawad yung mga pagkakataon na minsan na ang baba ng tingin natin sa ating Panginoon. So as I close, siguro yung mga may importanteng key points lang na nabanggit ko po kanina. Na una, ang burning bush po ay nagsisignify na kapag tayo
parang mga Israelites to, kapag tayo ay anak ng Panginoon, walang makakagalaw po sa atin kahit na pagsama-samahin pa ang kapangyarihan ng mga dyablo. Hanggat ito po ay hindi ipinapahintulot ng ating Panginoon, wala pong mangyayari po sa atin. Kaya kung may mga pag-aalala ka po ngayon, lagi mo tatandaan, under ka ng protection ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay dumadanas ng problema, dumadanas ng karamdaman o anumang mga bagay, kung ikaw ay nagtatapat po sa Panginoon, ito po yung burning bush natin sa buhay na nagpapaalala sa atin na, anak, tumingin ka sa akin, kinukuha ko ang iyong atensyon. Pangalawa naman, sa buhay ni Moses, na kahit na parang nakalimutan na siya, parang na-abandon siya, ipinakita ng ating Panginoon na, Moses, mahal kita at mahalaga ka sa akin at ni minsan hindi kita kinalimutan at pinabayaan. During dun sa quiet moments ni Moses na siya ay naging tahimik ang Panginoon sa kanya, alam niyo po, ito yung pagkakataon na siya ay tinuruan ng humility ng ating Panginoon. At pangatlong lesson na mahalaga na matutunan natin dito sa pag-aaral na to ay God is a holy God. So, lagi natin tatandaan na ipanalangin natin na ganoon na lang ang maging reverence natin sa Panginoon, yung mataas na pagtingin natin sa Panginoon, at nandoon yung puso natin na lagi nating kailangan ang ating Panginoon at sinusuko natin ang buhay at mga plano at mga pangarap natin sa Kanya. By doing that, doon natin na ipapakita na mahal natin ang ating Panginoon at siya ang Diyos ng ating buhay. Let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, for this wonderful reminder na kayo po ang Diyos na tapat, kayo po ang Diyos na mapagmahal, and you are a holy God, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na maipakita po namin sa inyo, Panginoon, na kayo po ay mahalaga sa amin, na kayo po ang aming Diyos, na kayo po ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan, ang Diyos na sinasamba, at wala na po kaming ibang kailangan, Lord, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang po ay higit pa sa mga pangangailangan namin. Kaya I pray, Panginoon, kung meron po akong mga kapatid po dito, Lord, na dumadanas, Ama, na parang feeling namin ay tahimik po kayo, or parang nakalimutan nyo na po kami, always remind us, Panginoon, that you are the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac, na tumutupad sa inyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, sa lahat, at kayo na po ang bahala sa bawat isa po sa amin na magbago sa aming mga puso, magbago sa aming mga isipan, at palagi po namin makita ang inyong napakalaking at mapagmahal na kamay. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.